Magandang araw sa ating lahat. Narito ang ating unang lesson at ito ay pinamagatang paggamit ng isip at kilos loob tungo sa katotohanan. Sa ating aralin ay sasagutin natin ang dalawang katanungan. Paano mo gagamitin ang kakayahan mo bilang tao? Paano mo dapat gamitin ang isip at kilos loob ng tao? Ano ba ang nagpapabukod tangi sa tao sa ibang likhang may buhay? Ayon kay Santo Tomas de Aquino, may dalawang dimensyon ng tao. Ito ay ang material at espiritual. Ang unang material na kalikasan ng tao ay ang katawan ng tao. Ito ang nagsasagawa ng mga pisikal na gawain. Ito ay kumikilos sa pamamagitan ng pandamdam at emosyon. Dito pinapakita na dapat nating pangalagaan ang ating katawan upang mas magawa natin ang mga pisikal na gawain ng may sigla at kaligayahan. Ang ikalawang dimensyon o kalikasan ng tao ay ang espiritual. Ang kamalayan ng tao ang nagbibigay ng kakayahang umunawa, gumusto at umayaw at magpasya sa tama at mali. Sa ikalawang dimensyon ng kalikasan ng tao, dito natin maunawaan kung bakit nagagawa natin tumanggi o gusto sa isang bagay sapagkat tayo ay may malay na sa bagay na ito. Halimbawa, bakit nagagawa mong pumayag o tumanggi sa isang inaalok sa iyo? Sapagkat naunawaan mo na kung ito ba ay makakabuti o makasasama sa iyo. Ayon kay Dottore, gagana lamang ang isip ng tao kung nalinang na ang pandama nito. Masasabi mo ang isang bagay kung ang pandama mo ay na-develop na o nalinang na. Halimbawa, pinahawakan ko sa iyo ang isang bagay na magaspang at ikaw ay nakapikit. Masasagot mo ba ang aking tanong tungkol sa bagay na ito kung hindi mo alam ang ibig sabihin ng salitang magaspang? Hindi ba? So, dapat alam natin kung ano ang isang bagay upang mas masabi natin ito. Sa pamamagitan ng panlabas sa pandama, nagkakaroon ng tao ng direktang ugnayan sa realidad. Narito ang mga 5 panlabas sa pandama: paningin, pandinig, pangamoy, panlasa, at pandama. Dito sa 5 panlabas sa pandama, mas mauunawaan natin ang realidad ng buhay gamit ang ating isip. Bakit? Sapagkat ang ating isip ang may kakayahang makaunawa ng mga bagay-bagay at makaalam ng tama at mali. Kaya nga dapat nating o nararapat nating pangalagaan at tinangin ang ating isipan. Ano pa? Ang kilos loob ang nagpapakita sa pagiging buod-tangi ng tao sa ibang nilalang, sapagkat tayo lamang ang maaaring pumili kung ano ang tama at mali. Ang kilos loob ang nagpapakita sa pagiging buod-tangi natin sa ibang nilalang, sapagkat tayo mga tao ay gumagamit ng isip na gawin o sundin ang alam nating tama, batay sa ating kamalayan sa isang bagay. Kaya ang isip at kilos loob o ang kamalayan ng tao ay isang esensyal sa isang tao o isang napakahalaga na meron sa isang tao. Ang layunin ng tamang pag-iisip at kilos loob: makita ang katotohanan, magpahalaga sa kapwa, maglingkod sa kapwa, at magmahal sa ating kapwa. Ang sinasabi na ang tao daw ay isang obra maestra ng Diyos. Kung titingnan natin mabuti, sinasabi sa Biblia na matatagpuan sa Genesis 1 verse 27 na tayo ay nilikha ng Diyos na kawanis niya. So, doon pa lamang ay makikita natin at mauunawaan na kaya tayong mga tao ay mayroong kakayahang taglay sapagkat tayo ay nanggaling o nagmula sa Panginoon. Unang kakayahang taglay ng tao. Una, kakayahang makakuha ng buod ng karanasan at bigyang itong kahulugan. Ikalawa, kakayahang maghusga at mga tuwiran. Ikatlo, kakayahang pigilin ang pandama at emosyon at mailagay ang paggamit nito sa tamang direksyon. Kung titingnan natin mabuti, kaya tayo ay nakakapagkwento ng isang bagay. Halimbawa, meron tayong nasaksihan na krimen sapagkat
kaya nating makapagbigay ng buod o yung summary ng isang bagay na nakita natin sapagkat tayo ay nakakaunawa. Ang ikalawa ay kakayang maghusga at mga tuwira. Pag sinabi nating maghusga, hindi ibig sabihin na maghusga tayo ng ating kapwa. Ibig sabihin, kaya nating sabihin ito kung tama o mali at pangatwiranan ng isang bagay na iyong sinabi. Ang ikatlo ay ang kakayahang pigilan ang pandama at emosyon at mailagay ang paggamit nito sa tamang direksyon. Halimbawa, ikaw ay masi-CR o kaya maiihi ka. Pag ba naramdaman mo ang isang bagay na iyon, ikaw ba ay agad-agad upo na lamang? Kung titingnan natin mabuti, hindi kagaya ng mga aso. Ang mga aso, pagka maiihi yan, tataas na lamang ang paa. Gayon din na kapag kaya minsan kahit nagagalit tayo, nagagawa nating pigilan ng ating sarili sapagkat ito ay isang kakayahang taglay ng tao na wala sa iba. Ano sa tingin mo ang pinakamabisang susi sa paglinang ng isip at pagtuklas sa katotohanan? Ito ay ang pag-aaral. Ang pag-aaral sapagkat dito malilinang ang ating isipan at mamumulat sa mga bagay na hindi pa natin nalalaman. Lagi natin tatandaan na mahalaga na pangalagaan ang ating isip upang mas maging makabuluhan ang ating mga gagawin kasabay ang ating mataas na kamalayan tungo sa hinahangad natin katotohanan. Narito ang mga activities o gawain na ating gagawin para sa lesson na ito. Narito ang ideya sa ating aralin, ang gabay sa pangunawa sa aralin para sa iyong pagkatuto. Narito ang mga aktibidades na iyong gagawin at sa panghuli ay narito ang pagninilay. Ito ay para sa realisasyon sa ating natutunan. Isulat sa kwaderno ang buong pag-uusap. Maraming salamat at ito po ang inyong guro sa ESP10, Miss Marcelina Esel.